Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, sobrang welcome po kayo rito and maraming salamat po sa inyong pagbisita. At general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, kuha po muna tayo ng trinkets. Tingnan natin ang mga paunang mensahe sa inyo ng Spirit. We have the owl. Ayan. So, this represents change, transformation, intuition, yung mga ganon. Kaya, kahit may mga pagbabago magaganap sa buhay ninyo dito, Gemini, you have nothing to worry about because you are divinely guided, no? Lagi at lagi kayong gagabayan ng Panginoon, lagi kayong dadalhin or ililid kayo doon sa dapat ninyong puntahan, no? What else? We have Hamsa, hand. Ayan. So, this is about protection. No, this is about protection. So, you may need to protect yourself dito. No? Maaari din na this is about, this is also about dispelling negative energies around you. So, maaaring may mga ginagawa ang iba sa inyo to protect yourself dito energetically, or maaari din talaga na ang iba sa inyo nagpa-practice kayo ng clearing, cleansing, purification, detoxification, or even smudging, no? Maaaring nag-i-smudging kayo sa katawan ninyo or maybe sa living space ninyo to dispel negative energy. So, that is really beautiful. So, what else? We have butterfly. Ayan. This is change and transformation. Tulad ng sinasabi ni Owl, talagang very imminent ang pagbabago dito sa buhay ninyo, Gemini. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan kung anong mga magbabago dito sa buhay ninyo. We have death. Another transformation energy, Gemini. Parang merong major overhaul na ginagawa kayo sa sarili ninyo or sa buhay ninyo. Napakadaming changes, no? Ang ginagawa ninyo dito. Si death energy naman, this is actually one of my favorites, no? Kasi this is major transformation. Ito yung parang binibigyan kayo ng Divine Universe dito ng blank canvas, no? Yung ginagamit sa pagpipinta na blanco yan, parang binibigay sa iyo para ikaw ang bahalang mag-draw ng kung ano ang gusto mong i-draw dyan sa canvas na yan. Yung parang sinasabi sa inyo na, o sige, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na baguhin mo ang sitwasyon sa buhay mo. Kung ano ang gusto mong maging buhay mo, sige, gawin mo ngayon. Yung parang ganon. Kaya, this is my favorite kasi napakaganda, 'di ba? Nabibigyan ka ng Panginoon ng liberty to choose the things that you want to do sa buhay ninyo, 'di ba? The way you want it, yung you're going to rearrange your life the way you want it. Yung parang ganon, at susuportahan ka lang, tutulungan ka lang ng Panginoon, 'di ba? Napaka-liberating, napakaganda. And you know what? Yung major transformation na to, it could be in any area of life ninyo, okay? Kung ano man yung babaguhin ninyo dito sa buhay ninyo, this is the things na alam ninyong parang long overdue na yung pagbabago, no? This is the things that you're going to let go dito dahil hindi na to nagsiserve ng iyong best interest. You're no longer happy sa bagay na yan, or maaring pakiramdam ninyo wala na kayong maibibigay pa, maiko-contribute pa sa sitwasyon na yan, kaya you are choosing to move on. No, you're choosing to replace that with something else, no? Yung mga ganon. So, maaring maaring sa relationships, maaring pagbabago ito na you're going to create sa trabaho, sa bahay, tirahan, pamilya. It could be in any area of life. We also have Six of Pentacles, and dito sa pagbabagong ito, you have nothing to worry about because whatever you need, you will be supported. No, kung anong kailangan mo dyan, it will come your way, no? Kaya you have nothing to worry about. Mga taong kailangan mo ng advice, kailangan mo ng pera, whatever you need, Gemini, it will be provided to you. Kasi yung pagbabagong ito, no, na kinikreate mo para sa sarili mo, parang you are well supported by the divine. Kaya kung ano man yung needs ninyo in order for you to navigate this smoothly and successfully, yung change nito,
ibibigay sa'yo. No? Dadating at dadating. Papadalhan ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Okay? We have 3 of Swords. Ayan. So, may mga heartbreak dito na naranasan ng iba sa inyo. Maaring relationship ang isa sa mga babaguhin ninyong ang sitwasyon sa buhay. Kasi, this is heartbreak, no? Tapos na to. Malayo na to. Matagal na tong nangyari, no? Matagal na kayong nasaktan or naghirap, no? Sa sitwasyon na to. And maaaring ngayon nare-realize niyo na parang nagpapabigat na lang ito lalo na dinadala ninyo, 'di ba? Para ma-realize niyo dito na it's about time na i-release niyo na kung ano man ang mga bagahin ninyo na nasa dibdib ninyo, no? That is caused by this heartbreak, no? Kaya parang ngayon yung parang wawalisin ninyo, Gemini, kung ano man yung nasa dibdib ninyo, because you are realizing na this is no longer helping you, or this is not helping you at all. Diba? Parang nagpapabigat na lang ito sa dibdib ninyo. So, you are going to do anything and everything in your power ngayon para maalis na yung mga emotional baggages and emotional wounds na meron kayo na hatid ng sitwasyon na to, yung heartbreak na to na nangyari, na matagal na to matagal na. Kaya parang gigisingin nyo na ang sarili ninyo dito na tama na, Gemini. Tama na. It's about time na to let them all go. Okay? Para makapag-welcome ka na din ng bagong tao, bagong situation, bagong experiences related sa love life, diba? Or maybe, self-love. No? Maaring yun ang focus ng iba sa inyo ngayon. Maaring gusto ninyong maramdaman na whole na uli kayo before you can entertain love life again sa buhay ninyo, no? Pero ngayon, maaring isa ito sa pinaka-priority ninyo na babaguhin ninyo sa buhay ninyo. Ang mga bagaheng ito na hatid ng heartbreak na ito na naranasan ninyo in the past, no? Ito muna yung lilinisin talaga ninyo. So, good luck. And Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating channel. Maraming salamat sa suporta. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo. At maraming salamat din po sa pagbisita ninyo sa ating channel. By the way, ito po ang inyong daily messages for September 1st. No? At general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, kuha muna tayo ng mga trinkets. Paunang mensahe sa inyo ng Spirit is a star. This is beautiful kasi divinely guided kayo. Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo sa buhay ngayon, ano man ang mga pinaplano ninyo, divinely guided kayo. So, it is extremely important, Libra, for you to always check in with your intuition para marinig ninyo, ma-access ninyo kung ano yung gabay sa inyo ng divine. What else? We have King of Wands. Ayan. So, you are a very, siguro, you're a very influential person, Libra. No? So, yun natin napipick up dito. Or, maaari din na kayo ay isang leader. Or, maaari din na isang leader at very successful person din ang maaring dumating sa buhay ninyo around this time at will play a significant role sa buhay ninyo. So, maaring ganun din ang sitwasyon, no, Libra? And kung ano man ang ini-envision ninyo para sa sarili ninyo ngayon, parang parang talagang hindi kayo magpapapigil dyan, no? Hindi kayo magpapapigil. You are really going to do anything and everything in your power, no? Para makamit ninyo kung ano man yung binabalak ninyo dito, no? So, what else for Libra? Dalawa, sige. Oh, we have another starfish. Ayan, so another star energy. So, isa pa rin itong nagsisignify ng guidance, ng enlightenment, nagsisignify din ito ng intuition, inspiration. So, talagang in short, divinely guided kayo, no? Kung ano man talaga ngayon ang
ang daan na gusto ninyong tahakin, Libra. Parang you are being brought to that path ngayon. Parang you were being led to that path where you are heading sa ngayon, no? Kasi may gabay kayo eh, ginagabayan kayo. Yung parang iniilawan, 'di ba? Puro sila star. Parang iniilawan talaga yung path na dapat ninyong tahakin sa ngayon. And etong steering wheel naman ng barko, this is this is about path of life. This is path of life. This is about direction, 'di ba? Kaya napakalakas ng nito, ng mga mensahe na napipick up ko dito sa tatlong trinkets na to, Libra. Na kung ano man ang iyong pinaplano sa ngayon, you are being led to that path. No? Talagang you are being guided to tread towards that direction, no? At with the King of Wands, talaga naman gagawin ninyo ang lahat para marating talaga ninyo yan, para pagtagumpayan nyo talaga kung ano man ang binabalak ninyo dyan. So good luck, okay? We have Page of Wands, ayan. Puro wands, So Libra, this is about communication. So there are going to be emails, tawag, sulat, or maaaring text messages, that might come in dito. And maaring balita yan or offer, maaring business offer, maaring career opportunity or job opportunity, that is linked to your creativity, no? Yung mga balitang yan. Kaya maaring you're going to be very passionate about this one. You're going to be very excited about this opportunity na mababalitaan ninyo, Libra, dahil maaring ito yung pinapangarap ninyo, no? Maaring matagal nyo na tong minimithi na magkaroon kayo ng ganitong klaseng trabaho, ganitong klaseng karera, na talagang kung ano yung passion ninyo, mai-express ninyo, magagawa ninyo, no? So, kaya naman talagang magiging masayang-masaya kayo sa balitang ito. We have the Queen of Wands. Wow, puro Wands energy. So, yung drive, yung determination ninyo, yung passion ninyo, talagang on point sa ngayon, no? parang kayo ngayon, parang hindi na kayo makaintay, no? Yung parang ganon. You really want to start kung ano man yung ina-envision ninyo for yourself. Talagang yung kung anong pinaplano ninyo ngayon, parang super excited na kayo na simulan na yan agad-agad, no? So, we have the Queen and we have the King. So, maaaring this is asking for balance, no? Sa mga iniisip ninyo, sa mga gagawin ninyo. Kasi maaaring, Libra, you are so focused on these things. Maaring you are so focused on your dreams, no? Dito sa mga bagay na to, sa opportunity na to siguro. And maybe may mga bagay dito na nanineglect kayo, no? Maaring may mga bagay dito na hindi na ninyo napapansin because you are focusing on this endeavor na nasisimulan ninyo. Kaya maaaring humihingi ito ng balanse sa inyo. Kasi si Queen of Wands, ganun din, tulad ni King of Wands, counterpart nga niya yan, diba? Talaga super excited siya. Ang focus din niya, kung ano naman din yung ina-envision niya, ganun din. Talagang hindi din niya yung titigilan hanggat hindi siya magtagumpay. And maybe with the overly excited at yung super focused kayo dyan sa kung ano man ang binabalak ninyo, maaari talaga na hindi na ninyo mapansin ang iba pang bagay sa buhay ninyo na nangangailangan din ng atensyon, diba? Kaya this is asking for balance. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Starry Tarot. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. And by the way, ito po ang inyong daily messages reading for September 1st, no? At general reading ito, kaya hindi ito magre
mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, kuha po muna tayo ng trinkets. Tingnan natin ang mga paunang mensahe sa inyo ng Spirit. We have the Bagua. Very beautiful because this is about abundance, prosperity, and wealth. Ayan, so Aquarius. So this is a time for plenty, no? Para sa inyo, siswertehin kayo pagdating sa kaperahan, no? Sa trabaho, sa career, source of income, no? So parang parang maaring may mga malaking pera, a big amount of money that might come in sa buhay ninyo ngayon. It may come from different sources. Maari din na financial opportunities ang kakatok sa buhay ninyo sa ngayon. Maari din ganun. That is going to bring forth prosperity and abundance then, no? And we have the owl. This is about change and transformation and intuition. So, ayan, maraming pagbabago ang magaganap dito dahil siguro sa pagbabagong ito, no? Pagdating sa kaperahan. So, maaring malaki ang pagbabago pagdating sa inyong finances department sa ngayon, no? Dahil nga dyan sa mga opportunities na parating, financial opportunities. Kaya kahit may mga pagbabago dito, huwag kayong mag-alala dahil you will be on the right direction kasi you are divinely guided dito, no? So, what else? Ayan, so kasama. So, we have the star. Ayan. So, this represents enlightenment, clarity, and divine guidance. So, see, talagang ginagabayan kayo ng divine universe. Maaring yung mga opportunities na to, yung mga changes na to na mag-unfold sa buhay ninyo, you know, Aquarius, para talaga sa iyo yan. This is about the right time na para makamit ninyo mga pagbabagong yan, ang kaluwagan niyan sa pera, ang abundance, ang prosperity na yan. No? You deserve it, Aquarius. And we have the baby girl. Ayan. Some of you are welcoming baby boy or baby girl sa pamilya, or maaari din na magsisimula talaga kayo ng bagong endeavor. You're going to embrace a new chapter in your life. No? Hindi malayong mangyari dahil meron tayong changes na mangyayari. Kaya ito, pag may nagbabago, may ibig sabihin, may maaalis at may magsisimula. 'Di ba? Merong magsasara dahil merong magbubukas. And ito 'yon, new beginning energy. Meron kayong sisimulan, bagong endeavor or bagong experience or bagong sitwasyon. So, we also have 5 of Pentacles. Ayan. So, really, no? Ito yung iiwanan ninyo. Ito ang pintong isasara ninyo. Yung financial problems, financial constraints, no? Financial hiccups, no? Ito yung maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo, Aquarius. But, you know what? With all these messages dito, ng mga trinkets na to, napakalinaw ng sitwasyon na to is what you are living, no? Ito yung aalisan ninyo, iiwanan nyo na to because there are a lot of things happening sa buhay ninyo na magbabago, and this includes this. Kasi, meron tayong prosperity and abundance energy. So, ibig sabihin, kung ano man ang paghihirap ninyo dito pagdating sa kaperahan, kung ano man yung mga shortages ninyo in terms of budget, no, that is going to change for the better. Mawawala na yan. That will be dissolved, that energy, because matatabunan na yan ng positive energy, which is the prosperity and abundance and wealth that are coming in sa buhay ninyo ngayon, Aquarius. So, what else? We have the Emperor energy. Ayan. Everything will be back in order. Everything will be in its right place na ngayon. So, napakaganda kasi you don't deserve this, yung financial constraints na to. Kasi napakasipag din ninyo. Masipag kayo magtrabaho, madiskarte din kayo. Kaya you don't deserve this. Diba? Kaya ito ang dadating sa inyo. Prosperity, abundance, wealth. And ito si Emperor energy. Ano din ito? This is also about material success.
Aquarius. Kaya, it feels like to me na makakapag-isip talaga kayo ng mga bagay na gagawin ninyo para mabago ang inyong sitwasyon, para makaalis kayo sa Five of Pentacles energy na nakulang sa pangkaperahan, no? Gagawin ninyo ang lahat dito para maging maayos ang inyong sitwasyon, para magkaroon muli kayo ng prosperity and abundance, no? At sisikapin ninyo dito na magkaroon kayo ng successful endeavor in terms of kaperahan, no, with the Emperor energy. Kaya magiging maayos ng muli ang lahat. May isasaayos ng muli ang inyong financial department, kumbaga, sa buhay ninyo. So what else? We have Three of Swords. Ayan. So this is a heartbreak na matagal nang nangyari sa inyo. Maaring yung heartbreak na to, yung heartache na to na naranasan ninyo is linked to this Five of Pentacles energy, no? Aquarius, maaaring nasasaktan kayo dahil siguro nagsikap kayo, nagtrabaho kayo, pero maaaring bigla na lang kayong na-pick up ko rin dito, napakasipag ninyo magtrabaho, tapos maaaring bigla na lang kayong tinanggal sa trabaho, no? Maaaring gano'n na naging sitwasyon ng iba. Hindi ito magre-resonate sa lahat, yung specific message na to, Aquarius, so just take as it resonates, okay? Pero ito lang yung specific na mensahe na napipick up ko, na maaaring natanggal ang iba sa inyo sa trabaho ng ganun-ganun na lang, no? Kaya nasasaktan kayo, heartbroken kayo dahil maaaring you are super committed and dedicated and talagang sobrang sipag ninyo siguro sa trabaho. Kaya nagtataka kayo kung bakit kayo natanggal, no? Maaaring gano'n ang sitwasyon. But you know what? Don't worry, Aquarius, kasi ibig sabihin, ano, kung ano man ang nawawala sa buhay natin, ano man ang tinatanggal sa buhay natin, that means that is no longer ours, no? At that time, hindi na yan ang para sa atin, hindi na yan ang makakapagdulot ng kasiyahan sa atin or fulfillment sa atin. Kaya kailangan ng tapusin ang kung ano man ang sitwasyon na yan, okay? Tulad nito, kung ganito ang sitwasyon ng iba sa inyo, na natanggal kayo sa trabaho or inalis kayo sa posisyon na pinagtatrabahuan ninyo for so long, it's because, Aquarius, that is not yours anymore. Maaring natapos na ang mission mo sa trabahong yan, or maaring natapos na ang mission ng trabahong yan sa buhay mo, and you are on to the next mission, no? So maaring ganon. Kaya kung may mga bagay na nawawala sa inyo, nagbabago, napupunta kayo sa ibang lugar, napupunta kayo sa ibang sitwasyon, alalahanin nyo lang ng everything happens for a reason. Everything happens for a valid reason. Okay? Minsan, may mga bagay lang, may mga pangyayari lang na hindi natin naiintindihan, pero hindi na natin kailangang alamin ang dahilan, no? Because sometimes, you know, yung Panginoon gumagawa ng mga bagay na hindi na natin kailangang alamin kung bakit nangyari or kung ano ang rason kung bakit nangyari. Let's just embrace what is happening, no? Let's just accept what is happening, kumbaga. And let's just allow God to do its work, 'di ba? May mga sitwasyon sa buhay natin na kailangan tapusin na, tulad nito, 'di ba? And hindi na natin kailangang busisiin pa kung bakit. Let's just focus on what is next, no? Maging excited na lang tayo sa kung ano pa ang dadating, sa kung ano pa ang mag-unfold sa buhay natin. Huwag na nating balikan, no? Mas magandang moving forward tayo lagi, 'di ba? Para mas excited tayo na tignan kung ano ang parating, or i-embrace natin kung ano ang dadating, 'di ba, Aquarius? So let's just focus on what is positive and what is the possible good things na mangyayari or parating towards you. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.